Alright, hello mga kapotpot. So, welcome po sa isang episode ng panibagong review at walkthrough natin ng Honda Click 125i. So, andito tayo ngayon sa Fairview. So, sakto, may mga ginawa na ako sa opisina kanina. So, samantalahin natin tong area na to kung saan pwede tayo makapag-review at makapag test ride ng Honda Click 125 or the game changer na model ng Click. Okay, so ngayon 200 kilometers na tinatakbo ng Click natin simula nung kinuha natin on January 16, and hindi pa siya masyadong nabe-break in. I don't know kung what will be the output or ano magiging resulta nitong motor na to since hindi pa nabe-break in na maayos. Okay, so bigyan muna natin ng review sa kamusta ang paggamit nitong Honda Click na ito in terms of yung steering niya, yung pag-maneuver, yung handling and everything, fuel consumption, what else, yung ride niya, yung acceleration, top speed. I don't think mabibigay ko sa inyo yung top speed ngayon because of maraming mga bata or nasa paligid kasi tayo ng mga school, kaya mahirap mag top speed dito. And yun, okay, so first let's check the brakes. So yan, nakikita nyo, dinadrive natin. Let's check the brakes. Honda Click 125, the game changer, is equipped with combi brakes. Okay, so let's try it. Okay, ito naman, ibig sabihin may brakes. So yan. So as I press the brakes, nakaalala yung kamay ko dun sa front brakes din. And habang pinipisil ko tong rear brakes na niya sa left part, ito sumasabay din to. Nararamdaman ko na nagde-depress din ng kaunti-unti. Okay, now in terms of yung handling niya, ayan, very nimble naman tong Honda Click na to. Madaling i-drive, newbie friendly din kahit papaano, syempre bago. Okay, you won't have problems driving with this Honda Click. Okay, one thing I've noticed lang with this model or with this scooter is yung niya, upuan. Okay, hindi siya masyadong sakto para sa akin as the rider who is 5'5" or 5'6" in height. Why? Medyo nakatingkayad pa ako. Every time binababa ko yung pako dito, hindi siya lapat sa ground. Ayan, okay, so let's stop. Okay, ayan. So hindi siya yung ganyan, yung flat. Para maipwesto ko ng flat na ganyan, I have to move forward dito sa upuan na to ng ganyan. Whereas the comfortable position for me is yun nga, medyo atrasin mo yung upuan mo, atras ka dun sa upuan mo. Yun nga lang, itong pwesto ng pako nakatingkayad. Okay, so fuel consumption niya, since EFI itong Honda Click na ito, I can say na medyo matipid. Bakit medyo lang? Syempre hindi ko pa siya fully break-in. So as compared to my previous scooters na yun nga, na hindi FI, nag-average ako from 35 to 40 lang eh. While for this model, for this Honda Click 125i na fuel injected na, I can reach from 45 to 48. And to some, yung sa iba kong mga kaibigan na naka-Click, napapaabot daw nila ng 55 to 60. So siguro fully break-in na yun. Yung sa kaibigan ko kasi na 150i, na siya eh, 1,000 kilometers na pataas eh. Ayan. Ito siya, mga kapotpot. I'm driving around dito sa Neapolitan Business Park. So maraming bata na nagpa-practice, that's why we cannot get the top speed. So acceleration niya, let's check from full stop. Andun na lang sa
sa konting mga tao, maraming tao dito, baka ma-offend sila. Okay, so let's try yung acceleration niya from full stop. Okay, so try to observe yung acceleration niya na 1/4 throttle or up to 1/2 throttle lang tayo. Wag muna tayo mag-open or full throttle. Okay, so in 3, 2, 1, go. So nag-decrease ako sa throttle and decrease ulit, increase sa throttle. Yan. Okay. So rear brakes, oh yan, no? Pag kinakapa ko yung front brakes, umaano din siya. So yan siya. What else do we need to know sa unit na to? Well, yung side mirror niya, yun yung napansin ko, malaki yung stem ng side mirror niya is malaki. So ayan, though maganda rin yung angle, I mean maganda yung malaking stem dahil mas kita mo yung likod mo, yung peripherals mo sa side and sa likod mas kita mo. So as a rider, mas comfortable siya. Though the downside for this type of yung original long stem side mirrors niya is medyo mahirap pagka yung sumisingit ka, dahil medyo nakakatama yan ng side mirror ng mga kotseng katabi mo Okay, pero other than that, siguro pagka ganong situation sa traffic ka, medyo alalay na lang, wag ka na lang basta-basta sumingit. Ayan, no? Wag kang basta-basta sisingit para iwas abala din. I tried replacing it with a shorter stem side mirror, but binalik ko rin. Binalik din natin mga kapotpot because yun nga, I'm not comfortable na hindi ko masyadong kita yung peripherals ko, yung side and yung back. Okay, so yun, para sa akin lang po yun. Hindi ako comfortable lang hindi kompleto yung peripherals Okay, so itong model ng 125i na to, it's not a keyless model. So as you can see, may susi pa rin siya. I don't know if nakikita sa screen. So may susi pa rin siya. Para sa akin kasi medyo old school style pa ako na baka magka-problema ako pag yung keyless. Though syempre maganda rin naman yung keyless na feature, para nga naman hindi ka na nag-flip-flip ng susi, you don't turn on the ignition, just press the button, then you do something like that sa mga gauge mo. So yun. Okay, so let's try to check the panel gauge, ano yung mga features niya, para mas makita natin. Okay, so dito tayo sa side. Okay, so saan nakita sa gauge? So itong model kasi na to, once you turn on the engine, automatically naka-ilaw ka na din, naka-turn on yung lights mo. So the panel gauge has two buttons. You have the select button and the set button. Select button, it's if you want to move or if you want to view the different modes of the panel gauge. So right now the flashing, I mean it is flash on the kilometer reading, the total kilometer reading of the gauge, and it says 214. Once you press the select button, it's gonna course you through the trip A, wherein I have 214.4 kilometers already on my clock. And then trip B, same, and then trip A, you have your average fuel consumption. So right now it's 40.6. Okay, for trip wala pa lang trip B. So it is also equipped with a voltmeter. Okay, sorry maingay. So it is also equipped with a voltmeter, and it says that I am 14.4 and 14.5. So safe pa yan. Mga kapotpot, once na bumaba, alam ko sa kotse, once na bumaba ng 12 yung amperahe ng battery mo, 12 volts, automatically medyo patignan mo na yung battery mo, since itong
Honda Click 125 is wala na siyang kickstart. Yes, mga kapotpot, wala na pong kickstart ang bagong Honda Click 125. Same for the 150i. Okay, so in a while we will check the yung panglabas nitong scooter na to, then check din natin yung compartment. Yung compartment niya, by the way, is napakalaki nung compartment niya. So enough for you to store your backpack siguro on a lighter scale, pero yung lalagyan mo ng sobrang dami, parang it's not possible. Okay, so let's check the yung buong motor. So ito yung sinasabi ko, pag naka-on yung engine mo, pag naka-on ka na you turn on the scooter, automatically naka-on yung running lights mo, and then naka-on na rin yung headlight mo. Then the headlight is equipped with LED bulbs, same as for the running light. LED na rin, full LED na po siya, mga kapotpot, front and back. So yun yung front end niya. Ayun naman yung rear end niya. Okay, so let's check the compartment. Ito yung compartment niya. So open na siya. Ayan. So dito yung lagay niya nung bag niya, yung what's this, the warranty booklet. Diyan ko na rin nilagay yung registration ko, ORCR. So yan, kasha dalawang jacket. So kasha ang half face helmet. I tried putting my full face helmet, though malaki yung sizing kasi XL yung helmet ko and medyo hindi ko na masara to. So yan, itong grab bar niya maganda na rin. So yan siya. Okay, mga kapotpot, hanap tayo ng spot para makita niya rin yung look kahit ano yung itsura ng rider pagka nakasakay sa Honda Click 125. Okay, price point ng Honda Click 125 is 74,900 for cash. For installment, I got this sa Motor Trade. Ang installment sa Motor Trade is down payment is 6,000, then you need to pay 2,000, additional 2,000 for the you need to pay additional 2,000 for the registration. So pagka kukuha kayo ng installment or kukuha kayo ng motor, pa-specify nyo mismo lahat na yung babayaran, kasi minsan halimbawa saktong 74,900 lang pera mo, 'di ba? Tapos biglang may additional 2,000 pa for the what I call this, for the registration. So medyo mabigat din yun kung sakto lang yung dala mo. Okay, so ganun din sa installment. Sobrahan nyo yung dala nyo kung kukuha kayo, kasi 6,000 additional to 1 pa raw yun pagka yung rehistro sa kanila. Though pag installment, no choice ka dahil you need to pay the registration sa kanila mismo. Sila kailangan na mag-register. Okay, right, setup ko na lang dito siguro yung yung iba pang angle or ibang view ng Honda Click 125. So here it goes in 3, 2, 1.
Okay, so ayan guys, nakita nyo yung look guide ng Honda Click pagka sinakyan ng driver. I mean, how does a driver look like if naka Honda Click siya, particularly gray. And pakita ko na rin sa inyo yung detailed or walkthrough ng Honda Click. Now, nakalimutan ko pala sabihin kanina na itong Honda Click model na to is yung may feature din siya na kapag yung side stand mo is namamatay siya. Ito, testingin natin dito sa side. So, stop. Pag sinide stand mo, yan, patay. See? Kahit anong throttle mo, no. So, kahit anong start mo rin, yan, it won't go through. Okay, so balik mo sa taas yung side stand, and then there you go. Okay, so yun, mga kapotpot. So ang ano lang tayo, conclusion muna tayo with this model, with the Honda Click 125. Now, if naghahanap ka ng motor na hindi pa masyadong ganun ka masa, I mean yung typical na nakikita mo sa kalsada, lalo na pag nakahinto kayo sa stoplight, ako I'd go for the Honda Click. Okay? Okay, kasi hindi siya ganun pa ano tawag dito? Ganun pa karami ang user nito. Though marami nang bumili, marami nang nabentahan si Honda ng Honda Click. Pero like kanina sa experience ko, ang nakasabay ko lang dalawa. Majority of them are Yamaha. So, and sa parts naman and sa after sale service, Honda is okay. Very reliable ang parts ng Honda, matitibay, and they are built to last. Yung mga motor nung technician namin, yung mga XRM, yung mga Wave, hanggang ngayon buhay pa na pinapang service para makapunta sa mga kliyente. Okay, so guys, medyo padilim na rin kasi ulit. It's already 5:26 and baka abutan ako ng ulan dito sa Fairview. I need to travel to Ortigas pa para doon kasi ako umuwi, and there's the sun. Okay, so I'll end the video from here. So I do hope na enjoy nyo itong review and walkthrough natin ng Honda Click 125i. Once again, this is your boy Mr. Kalakal saying ride safe, peace out, hang loose. Thank you po. Thank you. Thank you.